pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis, dagling na tayo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Ecclesiastes 2:22-26. Ano ang natatamo ng tao sa lahat ng kanyang ginagawa at pinagpaguran sa ilalim ng araw? Sapagkat lahat ng kanyang araw ay puno ng sakit at ang kanyang gawa ay pagdaramdam. At pati sa gabi ay hindi nagpapahinga ang kanyang isip. Ito man ay walang kabuluhan. Walang mabuti sa tao kundi ang kumain at uminom at magpakaligaya sa kanyang pinagpaguran. Nakita ko na ito man ay mula sa kamay ng Diyos, sapagkat sinong makakakain o sinong makapagtataglay ng kagalakan na hiwalay sa Kanya. Sapagkat ang tao na kinalulugdan ng Diyos ay binibigyan niya ng karunungan, kaalaman at kagalakan. Ngunit sa makasalanan ay ibinibigay niya ang gawain ng pagtitipon at pagbubunton upang maibigay sa kanya na kinalulugdan ng Diyos. Ito man ay walang kabuluhan at pakikipaghabulan sa hangin. Masiyahan sa mga nagmula sa kamay ng Diyos. Ito ang buong katungkulan ng tao. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Ang takot sa Diyos ay pananampalataya, pag-asa, pag-ibig, pagsamba at paggalang sa Kanya. Ang pag-ibig sa Diyos ay pagtupad sa Kanyang mga utos. Ibigin natin ang Diyos ng ating buong puso, isipan, kaluluwa at lakas. Huwag nating ibigin ng salapi o anumang bagay na ating pinagpaguran. Masiyahan na tayo kung ano mayroon tayo. Ito ay mula sa kamay ng Diyos na nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Kaya't panatag nating masasabi, ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako matatakot. Awit 100. Sumigaw kayo na may kagalakan sa Panginoon lahat ng mga lupain. Maglingkod kayo sa Panginoon na may kagalakan. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Kilalanin ninyo na ang Panginoon ay Diyos. Siya ang dumalang sa atin at tayo'y Kanya. Tayo'y Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Magsipasok kayo sa Kanyang mga pintuan na may pagpapasalamat at sa Kanyang mga bulwagan na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa Kanya at purihin ninyo ang pangalan niya, sapagkat ang Panginoon ay mabuti at ang Kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman at ang Kanyang katapatan ay sa lahat ng salinlahi. Laging magpasalamat. Tayo ay laging magpasalamat. Ang Panginoon ay mabuti. Ang Kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Magalak tayong lagi. Manalangin tayong walang patid. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat tayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa atin. Huwag tayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam natin ang ating mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng ating mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kolosas 3:1-4. Kung kayo ay muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, sapagkat kayo'y namatay na at ang inyong buhay ay natatago kasama ni Kristo sa Diyos. Kapag si Kristo na inyong buhay ay nahayag, ay mahahayag rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Kitlin ang makalupa na nasa atin.
Tayo na mga patay sa kasalanan ay napakong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na tayo ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa atin. Mamuhay tayo sa pananampalataya kay Kristo na umibig sa atin at nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Kitlin at iwaksi ang anumang makalupa na nasa atin. Nang tayo ay sumampalataya kay Kristo ay hinubad na natin ang ating dating pagkatao at mga gawa nito at nagbihis na ng bagong pagkatao na binabago sa kaalaman ayon sa larawan ng Diyos. Si Kristo ang lahat at siya ay nasa ating lahat. Lukas 12:13-15. Sinabi sa kanya ng isa sa maraming tao, "Guro, sabihin mo sa aking kapatid na bahaginan ako ng mana." Subalit sinabi niya sa kanya, "Lalaki, sino ang nagtalaga sa akin upang maging hukom o tagapamahagi sa inyo?" Sinabi niya sa kanila, "Mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng kanyang mga ari-arian." Kitlin ang mga gawa ng laman. Hindi kailanman gagawa ang Panginoong Hesus na mamagitan at mamahagi sa mga hindi umiibig sa Diyos at ang iniibig ay kayamanan. Huwag nating hangarin para sa sarili ang kasaganaan ng mga bagay na nasa lupa. Lahat ng uri ng kasakiman ay gawa ng laman. Kung tayo ay mamuhay ayon sa laman, tayo ay mamamatay. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay kitlin natin ang mga gawa ng laman upang tayo ay mabuhay. Tayo ay pinapatnubayan ng Espiritu Santo, kaya tayo ay mga anak nga ng Diyos. Dahil mga anak, tayo ay mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Magtiis tayong kasama ni Kristo upang maluwalhating kasama niya. Maging mayaman sa Diyos. Walang sino man ang makapagdadala ng kanyang kayamanan kapag siya ay namatay. Manalig sa Diyos at siya at ang kanyang paghahari at katuwiran ang ating hanapin. Ibibigay niya sa atin ang lahat ng ating pangangailangan. Manalig at tanggapin natin si Jesus na tagapagligtas at Panginoon. Siya ay naparito upang tayo ay magkaroon ng kanyang buhay at ng kasaganaan nito. Hindi siya ay pinagkait kundi ibinigay ng Ama sa atin. Kasama niya ay ibibigay sa atin ng Ama ang lahat ng bagay. Ito ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ay mayaman, ngunit alang-alang sa atin, siya ay naging dukha upang tayo ay maging mayaman. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin. Siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, pinuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit.
bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.